Inihahandog ng Team Kabuhayan at Radyo Inquirer 990 AM ang programang magbibigay sa inyo ng inspirasyon, sagana at hitik sa impormasyong pampinansyal, paunlarin ng kabuhayan, trabaho at negosyo. Pera at Kabuhayan. Pera at Kabuhayan. Pag-usapan natin kasama sina Attorney Ed Dural, Jerome Fadriquela, Ricky Brosas at Miss Liza Soriano dito sa Pera at Kabuhayan. Tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito lang sa Radyo Inquirer 990 AM. It's a rich man's world. Naghahanap ng trabaho pero tinatamad maghanap sa dyaryo o internet? Makinig ka na lang sa Radyo Inquirer Job Market. Iisa-isahin ang mga trabahong pwede mong applyan, magbibigay gabay at payo sa karir at pag-uusapan ang mga bagay na may kinalaman sa anumang trabaho. Radyo Inquirer Job Market with Jessie Francis Rebostillo. Tuwing linggo, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Programang tutugon sa pangangailangang espiritual ng tao sa paraang nararapat. Magbabalanse sa litratong tagilid, ipapakita ang buong katotohanan at magbibigay pag-asa. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Linggo, alas 6:15 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Langit sa lupa. Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation. Radyo Inquirer 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer 990 AM. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. VGATIN. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. VGATIN. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. VGATIN Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! You shot it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how I are, but that's ricochet. Shoot me down, but I get up. Yun, lumakas naman yung headset, pero okay lang. Okay. 10:13, welcome po dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Bigatin, kompleto barkada this morning. Andito ako. Ayan. Wala ka last week. Wala, super busy. Wala. Nako. Super busy. Pero, hello sa aking mga kasamahan sa University of Santo Tomas. Nagturo kasi ako ng... Kala ko nag-swimming ka. Nagturo ako ng graduate school. Nag-train ako sa teachers ng graduate school. Yeah. Alam mo ang ages from 50 years old to 85 years old. Talaga? Kaya medyo, di ba, hindi na ako nakaabot. Matagal ang pick up. Yes. Si Ma'am Arnie po yan. Sila naman. Si Teacher Arnie. Good morning, ako po si Den Macaranas. Ako naman po si Arnie Barcelo. Magandang umaga. Of course, Ross. Good morning po. Ako po si Ross Del Rosario, ang friendly neighborhood pambansang vlogger ng WhatsApp Pilipinas. At
At syempre, welcome po sa Bigatin sa Radyo Inquirer 990 AM. Kailangan masaya tayo today. Yeah. Oo. Oo. Oo, katapos ng pinagdaanan natin yesterday. Yeah, kasi until 3 a.m. gising pa ako. Bakit? Wala, tatakot ako sa malakas na ulan. So, hindi ka babae. Worried ako sa mga paligid ko, sa mga Hindi ka kaibigan ko, babahain. sa UST. Oo, Ako doon. Hindi ka babahain. Kapitbahay mo, Pangulo. Malacanang. Hindi ka babahain. Yes. So, mamaya baka may mga tanong kayo. Maganda pag-uusapan natin ngayon. Yep. Masaya tayo today. Bakit kaya? Pwede kayo mag-text later on 0939-899-3033. Pwede rin tumawag 519-1875 at 519-1876. Mas madali, text nyo na lang. Pindot-pindutin kung may tanong tapos isend po ninyo ron. Yes. 0939-899-3033. Pwede rin po sa aming Facebook account Radyo Inquirer 990 at yahoo.com. Good morning, good afternoon, good night. Hindi matutulog. Good evening sa mga nanonood worldwide. www.ustream.tv/channel/DZIQ. Okay, game. Ang alam ko, meron tayong kaibigan na kailangan nating makausap. Ngayon, Yes, timely. okay na natin siya. Ano ba nangyari kahapon? Yeah. Ay, laking tulong nung nung Project Nova. Yes. Yung iba, anong kulay ba tayo ngayon? Kulay na tinatanong niyo. Uy, may red sa Metro Manila. Yellow, yes. Ang ibig sabihin ng red, severe. Severe rain. Matagal yung red kahapon. Oh. At syempre, may orange. May yellow. Oh. Hindi ko na alam ano ibig sabihin ng dalawa. So, the whole time, nandito ka din. Nagsawa Pinanonood ko. kita live. Nagsawa ko. Oh. Wala na nga akong boses eh. Sabi ko, bakit si Dan lang ang nandun? Pinanood kita. Dito na ako kumain. Dito na ako nagkape. Sige. Daya Ustream. Okay, Okay live na lang, ba? okay Nandiyan lang. na ba si... okay. Kinokontak ko natin yung ating mga kasama from... Okay, so, let's introduce our guest. Yes. then. Bakit Dan nasabi mo kanina, will be happy? basta gusto ko maging masaya. Nakita ko si Ross, sabi niya magiging masaya tayo. Gusto ko Okay. Ayan, okay. Okay, mga kabigatan, kabarkada. Okay na. Okay na. Sige, unahin mo na Si ano muna ha, si Oscar. Yeah. So, mga kabigatin, ang atin pong kakausapin ngayon live sa ating telepono. Nasa linya po natin si Oscar Lizardo, ang Chief Scientist and Researcher ng Project NOAA. Hi, Oscar! Good morning, Oscar. Good morning po. Oscar, alam mo, Kaso na. nag-talk ito sa amin si Oscar. Ang galing-galing ng talk ni Oscar. Halos lahat ng Okay. administrators namin, ng regent, ng past, lahat Wala. ng... wala. Oh, okay. Putol. Nakat ba? Nabagyo. Ano ba pa si Oscar? Hello! Yan! Ayan, masaya na ako. Hello. Oscar, you're live now. Hello, Oscar. Sige. You're on Yeah, air. game. Okay, kumusta po ang ating sitwasyon ngayon? Nasaan ka? Yan, Ang si Oscar, on air na siya. Okay. Yeah. Alam mo, Oscar, pag may nangyari ganito, ang unang nasa isip ko ay si Project NOAA at si Oscar Lizardo. Hi, Oscar. Kumusta ang ating sitwasyon ngayon? Hello? Hello? Wala. Wala, hindi namin marinig. Napuputol. Ah, I-redial natin. Okay, ganun lang. Okay, sige. Redial natin. Ano? Sino unahin? Dito muna? Okay, sige. Okay. Sabi sa iyo eh. Take two. Sige. Okay. Okay, let us have our friends from Comedy Cartel, no? Tama ba? Ayan, sige. Okay, we have here Mr. Rene Cruz Jr. I have to Rene. mention the Jr. He works as a scriptwriter for a comedy show. Wow. Do I have to mention the show? Pwede naman, di ba? Pwede. Bubblegum! Yeah. Pwede. Ako, kakapanood ko lang kagabi. He has been doing a stand-up comedy on and off since 2010, and he competed in Hong Kong International Comedy Festival in 2011 and 2012, and a proud member of the Comedy Cartel. Wow. Eto pa. Quarter finalist for Jack TV's Kamikaze. Hi, Rene. Hi. Parang hindi ko siya marinig. Di mo siya marinig. The other mic, siguro. Ito. Yan. Medyo malayo lang. Ayan. Na-excite na ako for the talk later eh. Ayan. And with him, we have here Juan Miguel Alejandrino. Migs. Hi, Migs. Morning. Good morning. Eto pa. He is a product trainer, half Mexican, and half comedian. Ganun Ano ba? kaya yung... Ayan, that makes him a whole na. Hati. Mexican and eto pa,
world-class driver. Wow, And also a proud member of the Comedy Cartel and a quarter finalist for Jack TV's Kamikaze. Yan. Na-excite na ako. Isa na lang, pahahabol ko ulit ang kanyang kasama, si Elaine, the wife of Megs. Elaine is a full-time data services manager and a part-time blogger. Shares blog with her husband, Megs, which started while they were preparing for the big day, the wedding. Wow, lapit yan. Ayan. So, babalikan. Actually, tapos na. Diba? Tapos na yung, may mga vlogs na sila. We will follow the vlogs of Migs and Elaine. Yeah. Okay, then, balikan natin si Oscar. Okay. Live na yata siya. Okay. Oscar. Hi, Oscar. Hello? Hello, Oscar. Good morning. Busy yata ang ating scientist. Ang ating researcher ng Project NOAA. Mukhang di makalusot dun sa line, no? Yun ang problema natin. Ganun ba yun din? Pag may pinanggalingan tayong habaga? Binagyo yung ating linya. Hello? Hindi marinig. Okay. Sige. Wala, inulan. Binaha. Yeah, Sa kakapon, sa bahay lang. bahay lang. Oh, ikaw ba, Ross? Ang kinabutan ng bagyo? Mataas ang lugar namin eh. Saka sa bahay lang din ako. Oo. Hindi ako makalabas. Lubog yung labas. Oh, hindi kasi pag nasa labas naman kayo, hindi na kayo makauwi. Ang daming daan ng barado, di ba? Yun ang problema kahapon. Ang EDSA for a while, nagsara eh. Nung talaga? umaga, kasi doon sa may Quezon Ave, hindi makaabante yung mga sasakyan hanggang doon sa may Balintawak. Pero may MRT ba kahapon? Meron. Meron? Oh, gamit na gamit. Talaga? Fairness, hindi tumirik kahapon. Oo. Maganda takbo ng MRT. Wala nga lang sumakay dahil wala akong mga Walang pasahero. walang mga pasahero. Lugi biyahe kahapon. Oh. So, maluwag naman in fairness ngayon. Yan di ba? Mas maganda biyahe pagka ano. Okay. Ayun na si Oscar. Si Oscar Lizardo nasa linya na ho natin from Project NOAA. Oscar, good morning. Yeah, good morning, Oscar. Hello, good morning. Yes, Yes, hello, good morning. Oscar. Kumusta? Hello, magandang umaga din sa inyong mga listeners. Pag nag-update si Oscar, we feel safer. Diba? Pag may update, Ano? anong update na? We feel safer pag na-inform kami ng Project NOAA. Kumusta po? Ano? Oh, thank you, May thank you. caller ba ngayon sa ibabaw ng Metro Manila? Wala Sa na. Metro Manila, as of today, kasi na medyo napuyat ako kagabi kakamonitor. Pero I don't think meron na. Wala. The last time I checked, ang meron ay ano nga ba yun? I think Orange? meron lang ano. Teka. Nag-red siya, di ba? Ay, kulay. Yep. Sige yes, po, go okay. ahead. Hello? Yes, Oscar, go on. Parang hindi kami marinig ni Oscar. Oo. Sige. Iri tayo. Mag-landline tayo, kuya. Oo. Balikan natin. Siguro balikan natin. Medyo nahihirapan yung signal. Ayun, tinatanong namin, hindi kasi may kulay, ibig sabihin. Meron siya. May rainfall Orange, warning. Yellow, Hindi nyo red. naman pagka sinabing red, pag tingalaan nyo kulay red, nakakatakot naman yun, di ba? Hindi ho ganon. Ibig sabihin, Comedian siya. red warning. Comedian Pagka si tinignan Ben. ho ninyo. Oh, para lang mas madaling maintindihan ng mga tao na para may meaning. Color coding kumbaga. Depende ho rin sa yung millimeter, yung amount ng rainfall. Yes, water level po yung na-measure. Oo. Hindi yung color ng ulan. Wow, ulan daw ng red. Sabi gano'n, katakot. Di ba? Pulang-pula Diba? tayo rito. Tapos, sumunod ho rin sa red is orange. Tapos yellow, no? Yellow. Kasi depende sa administrasyon niya. Kaya pinakamabait pinalabas nila yung yellow. Okay. Ganun ba yun? Yes. Comedian ka. Noong araw wala naman ganyan di ba? Sabi lang, typhoon signal nga lang dati. Ngayon may number 4 na. Dating 3 lang di ba ngayon? Pwede ka palang mag-join sa Comedy Cartel din. Hindi. Malacanang marami ron pwedeng mag-join. Papatawa yung mga kalbo ron. 10:23 si Oscar. Nasa line number. Nasa line. Okay. Line 3. Yan, totoo na to. Oscar, good morning. Hi, good morning. Iyan. Malinaw to, anong ginawa niyo? Ay, binadji ko namin. Nilagyan din namin ng kulay. Okay. Meron ho bang kulay sa ibabaw ng Metro Manila today? Sa Metro Manila, wala naman. Ang meron lamang ay ang huli kong check ay sa Zambales. Naka-yellow sila doon. Yellow. Hindi na masyado yun, pagka yellow. Hindi na masyado, pero hindi ibig sabihin na ipababayaan natin. Yes. Kailangan pa rin natin tingnan.
Opo. Ayan. Oo Okay. nga, alam mo, pag sinabi daw ngayon na maganda ang ating panahon ngayon, ang sabi ay wag nang maniwala doon. Tama ba yun? Hindi naman. Hindi naman. Pero hanggang the next few months talagang tagulan eh. Lalo ng kaya kahapon may mga narinig ako na binabash yung Pag-asa kasi bakit daw hindi nag-warning, ganito, ganyan. Pero alam mo, ano kasi, especially now, itong panahon na to mahirap talaga ibig ko sabihin itong the next couple of months, mahirap i-predict yung weather. Kasi rainy season talaga eh. Isa pa, like for example, ang bagyo, kayang-kaya ng Pag-asa yan. 3, 4, 5 days in advance, alam nila yan. Ang mahirap kasi is yung thunderstorm. Ayun. Although nape-predict nila yan within a couple of hours, ang mahirap nun is sending that message out. Kasi ang thunderstorm, mamumuling yan sa isang specific na area. O yan. Oscar, pakiliwanag lang boss. Yung tumama sa atin dito sa Metro Manila, hindi bagyo? Hindi. Yun ay epekto ng habagat. Kasi merong bagyo doon sa Northern Luzon area, hinihilan niya ngayon yung hanging habagat. At yung hangin ay tumatawid sa Metro Manila. At yun ay may mga dalang pagulan. Ayun. Kaya tayo ay inulan ng malakas dito. This is the same case nung habagat the last time. Habagat, Ganun din opo. nangyari. Mas maraming ulan, kahapon? Ulan. Yes, ano sa dala ni Mario? Ang naman kasi, ang pagbagyo, nandyan yung danger ng ulan tsaka hangin. Opo. Ang habagat naman, normally hindi naman siya problema. Pero yun nga lang, pag ito ay pinalakas ng isang bagyo, saka siya magkakaproblema. Ayun. Saka grabe, mga 1 and between 1 hanggang 2 a.m. kahapon. Ang tatalim ng kidlat, Sir Oscar. Oo. Kaya sabi ko, bagyo ba to o anong klaseng ulan ito? May kulog pa eh. Yeah, may bagyo meron talagang bagyo pero hindi siya dumaan sa Metro Manila. Pero naapektuhan niya, naramdaman natin yung effects niya dito sa Metro Manila. In fact, Miss Arnie, balita ko meron daw nasaktan daw sa UST. Ay, naku, may nakuryente daw. Dalawang Namatay daw. Second year. Namatay. May namatay daw eh. Medical student. Nakakalungkot nga yun. Pero nasaan yun? Nasa labas ng gate, pero malapit dun sa gate ng gate 1. Yung poste daw ng Yes, may parang live ilaw. wire. Yun ang problema. Ayun. Yan ang mga epekto ng baha. Okay. Ingat na lang siguro sa susunod. Ayan. So yung mga ganun ba, Oscar, sa Project NOAA, yung sa NOAA app natin, di ba na-i-inform, na-identify natin yung ating mga users nung app, kung saan yung mataas ang level ng water. Pero syempre, hindi yung live wire. Oo na. May kuryente rin. May kuryente din. Wala, Hindi pa ganun ka-high-tech yung Kuryente na minomonitor. Yes. Anyway, Oscar, invite natin sila na maging alisto, na maging inform base sa mga datos na binibigay natin sa Project NOAA, sa NOAA. Sige po, sa mga nakikinig, pag may mga ganitong pangyari, lagi natin tandaan na pakinggan natin yung mga warnings ng Pag-asa, tingnan natin yung mga binibigay namin mga information sa Project NOAA website. Tsaka ang gumawa na kami ng public Twitter account, yung Project NOAA. Hanapin lang po nila yung DOST. Okay, DOST. DOST-Project NOAA. Dito po ang ginagawa namin pag sinabi ni Pag-asa na may ganitong weather disturbance sa ganitong lugar, we show it in map form para mas ma-visualize nila kung dadaan ba sa kanila, kung gaano kalakas yung hangin. Ito po, parang ginawa din namin siya isa pang visualization tool kasi para po doon sa nahihirapang intindihin, kasi kami naniniwala kami that warnings and information should be visual. Opo. So dito, makikita nila kaagad kung anong maaaring mangyari. Tsaka mauulit ito Sir Oscar, yung mga ganitong pag-ulan. Yun na trending Oo, mauulit at mauulit Lalakas. talaga yan. Kasi, isa pang problema kasi yung paano ginawa ang Metro Manila. Yan. Yung kanyang urban planning. Urban planning. Pa rin. Hindi siya napaghandaan na dadating ang panahon, madadami yung tao, hindi na ma-accommodate ng drainage system, tapos puro semento na, wala na nag-absorb na lupa, kaya ganito yung nangyayari. Okay. Hindi lang po yung ulan yung may kasalanan dyan.
Kaya dapat ang mga Pinoy nag-aaral ng lumangoy. Mauulit at mauulit yan, maniwala ka. Oh. Yun na lang ba? Opo. Okay. Magiging reactive na lang ba tayo? Yun ang lagi namin sinasabi, Ms. Arnie. Hindi dapat reactive ang Pilipino. Yes, dapat proactive. Kasi alam mo, hindi naman sikreto siguro na bagyo ng bagyo dito sa Pilipinas. Na ulan ng ulan dito. Dapat imbis na hintayin natin mangyari, yung mga pangyayaring ito, gawa na lang natin ang paraan sa simula pa lang. Iiwas natin sarili natin sa panganib. Diba? Yun. Malay mo, Oscar, di ba, maraming damages. Nababago yung yung structure ng ating city. Baka pwede nang ma-improve ang urban planning. Dapat. Sasabog mo. Sisirain mo muna lahat. Mga primerong pwede gumamit ng mga impormasyon na ginagawa namin ay yung mga urban planners. Yes. Hindi na kailangan maging urban planner para tingnan ng isang mapa at sabihin, delikado sa lugar na to. My God. Minsan natatanong ko na yung sarili ko, paulit-ulit to. What's wrong? What's wrong with these people? Isipin mo na lang baha tapos lumindol, handa ka? Pwede, hindi malayong mangyari yun. Oo. Nakakatakot yung ganun, di ba? Yung nagsabay. Opo. Ay, nako. Anyway, kaya natin yan hanggat meron tayong impormasyon na nakukuha. Kaya, ayoko naman gaanong maging negative, no? Kasi paulit-ulit ganun. Pero ibig handa Yeah, handa dapat. And then, informed. Timely yung information. Yes. Real time na. Kasi, yun ang mahalaga sa impormasyon. Hindi dapat kailangan nagagamit din ng mga datos na binibigay sa atin doon sa website ng Project NOAA. So hindi po totoo na pag may sinabi po ang Pag-asa ay wag na tayong maniwala sa kanila. Maniwala tayo. Maniwala pa rin. Tumatama naman yun. Hindi, that is weather. At saka science kasi ito. Hanggat merong Project NOAA, may DOST, naniniwala pa rin po ako. Yes, yun naman yan. Yes. Thank you. Of course, Oscar, magaling yan. Alam mo, ang gawin na lang natin, makipag-partner tayo sa DOST. May mga campaigns through malls. Sa mga malls na kaya tayo pumasok, Oscar, kasi nandun lahat ng tao Doon tayo gumawa ng information campaign natin. Basta pag may pinlano sa DOST, sakay kami kagad. Yes, oo. Project, parang Bagyo 101 sa malls or how to use the app. Ganun na lang gawin natin kasi minsan sa mga students nasa malls Anyway. Hopefully hindi school hours. Ayun, masaya kami, Oscar, na nakausap namin ulit kayo. Ayun. Okay, maraming salamat. Marami pa tayong bagyong pagsasamahan, Oscar. Yes, Oscar. Madami pa. Next month, mag-uusap tayo ulit sa palagay ko. Yan, naku, Diyos ko. Warning na ba yun? Warning Mag-uusap na tayo kapag may warning bagyo. na ba yun? Okay. Ayan, alam na nating lahat yun. Yes, oo. Okay, salamat. So, ingat ka. Nasaan ka ba ngayon, Oscar? Sa bahay po, sa bahay. Oo, nagmo-monitor. Laging gising. Oo, medyo, pero papahinga na rin ng konti. Magpahinga naman kayo. Nakakapagod din. Pero at least, congratulations. Medyo mahina yung ating casualties. Oh, yeah. Mababa. Okay lang. Okay naman. Sige. Relatively good Yes. Okay, pwede na. Salamat. Salamat po. Sige. Maraming salamat rin. Thank you. Thank you, Oscar Lizardo po ng Project NOAA. Nakausap po natin dito po sa Radio Inquirer 990 AM. Bigatin! 10:32. Kaya mamaya masaya na tayo. Kanina kasi puro bagyo pinag-uusap. Kahapon ba nakakasama na di ba? Mamaya babalik ko kami. 10:32 yan po ang ating alam mo ibig sabihin nun? Ano? Philippine Standard Time, PST. Okay. 10:32, babalik po kami. Ito ang Radio Inquirer 990 AM. Ngayon, gabi-gabi nyo nang mapapakinggan ang programang Lunas Kalungsugan. Kasama pa rin ang batikang broadcaster at writer pang kalungsugan, si Kuya Rudy Liwanag. Kasama din si Dr. Joe at si Nico Light. Subaybayan at tumutok sa programang ikinasisigla ng bawat Pilipino, lalo na ang mga senior citizens. Lunas Kalungsugan. Linggo hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi tuwing Sabado dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Buhay mo ay ingatan mo. Ang
Lunas Kalusugan ay may free check-up tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, EDSA Makati, tapat ng MRT station. Tumawag sa telephone number 514-4597 o mag-text sa 0927-838-3828. Pagkat yan lang ang yaman mo. Inihahandog ng ISP, Integrated Seafarers of the Philippines, ang programang Magbibigkis, magpapatatag sa pamilyang marino, hitik sa impormasyon, mga payo sa trabaho at sa negosyo. Gabay ng pamilyang marino. Kabalikat ng industriya maritima para sa marino, mula sa marino. Kasama si Captain Jess Morales. Walang higit na magmamalasakit sa mga marino, kundi kapwa marino. Ito po si Captain Jess Morales, President ng Integrated Seafarers of the Philippines. Gabay ng pamilyang marino. Tuwing Sabado, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Mapapakinggan din via live streaming sa www.ustream.tv/channel/DZIQ. Panoorin at pakinggan din sa www.isp.org.ph. Gabay ng pamilyang marino. Panata ng Radyo Inquirer, hindi lang mauna sa balita, kundi ang dalhin ka sa gitna ng mga pangyayari. Pamamahayag na may damdamin, hindi makasarili, patas at komprehensibo. Hatid ng mga mamamahayag na may paninindigan sa katotohanan. Sa serbisyo publiko, kakampi at karamay mo. Anumang pagkakataon, sa kahit anong panahon, sa balita, komentaryo at pagtulong sa kapwa. DZIQ, Radyo Inquirer, 990 AM. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Vigatin sa Radio Inquirer 990 AM. They offered me the shop. 10:36, balik ko tayo sa Radyo Inquirer 990 AM. May announcement lang, Software Freedom Day Celebration. Marinduque, kahapon sa ngayon. Yes. PUP Tagaytay, September 27. Sa PUP QC, it's going to be on September 29. Okay. Nako, saludo ako sa mga sa ating 8-layer group, sila Lawrence. Yes. Nako, ang galing ng kanilang commitment. Nagbiyahe sila papunta doon for this event, Software Freedom Day celebration. Okay. Simulan na natin. Okay. Ayun, may tanong ako sa atin kila Rene, kila Migs at Elaine. No? Elaine. Mahirap po ba yung tanong? Actually, meron akong lineup ng questions, pero simple lang naman, pero mas gusto ko yung sample eh. How do you start your comedy show? How would we call it ba? It's basic stand-up comedy. Depende sa crowd. If it's a new crowd, I try out something new. Normally, we try to be as cordial as possible. Parang binabati namin sila, thanks for coming, and papakilala ko. Kasi kailangan ko magpakilala every time. Kasi kailangan ko iklaro na hindi ako si Aiza Sigero. Yun yung assumption nila lagi. So kailangan malinaw yun, umpisa pa lang. Bakit ang boses ni Aiza? Ano nangyari? Ba't siya tumangkad? Iniiwasan ko yun. Ayun, buti na lang. So Migs, after ma-introduce, I am Migs, blah, blah, blah. So do you usually follow your routine based from what you prepared? Usually, yeah. After I introduce myself, I also give a quick background of my ethnicity. Okay. Kasi nagtataka sila, bakit ganito yung boses ko, bakit ganito yung mukha ko. And then kasi half Mexican, half comedian ka. Hi, I am Migs. I am half comedian. I am half Mexican. I actually have 3 ethnicities inside me. Like, half Mexican, and my mom is half Indian and half Filipina. So I always start out with that, and then I ask them, what does that mean? And I say, I'm racially screwed. Okay. Yun yung outcome nun. Like, I even compare myself with the food, like
I'm a burrito with the stuff with curry rice dipped in bagoong. Okay. Ay, yun ang masarap doon na hindi mo na maintindihan sa sarap. Diba? Asawa ko lang nakakain. Hindi mo maintindihan sa sarap. So, ano pala yun? Nasa appreciation level lang pala ba yan? Yes, so, depende nga sa crowd. Kung halimbawa, asawa mo nga at puro friends mo, tatawa sila. What if hindi tumatawa yung crowd? What will you do? Dalawa yung pwedeng gawin doon. Either we save ourselves by using another joke, or iiyak na lang kami sa alis. So you walked out. Pero ang Pinoy madaling patawanin. Okay, uutot. Para matawa na lang sila. Pero totoo yung Pilipino madaling patawanin. Parang kahapon, lumulubog na yung buong Pilipinas, nakakatawa pa rin. Kita mo, Ross Bolivar, selfie pa no? Lakas na nakagos. Ganun ang Pinoy Diba? Swimming. Nakita mo yung Yolanda before? Right after the typhoon? Dumating yung mga crews from CNN. Pagtapat ng camera, ngitian mo rin, di ba? Kaway silang lahat. Pinoy May nag-selfie pa nga, nagiinuman. Tapos merong meme. Baha ka lang, lasinggero ka. Di ba? Di nila kaya yan. Ganun ang Pinoy. Teka muna, si Mrs. pa komedyante rin. Baka kung seryoso man yata. Hindi kami close Hindi mo kilala. Ako siya para maging asawa ko Ganun ba yun? Hindi, gusto ko lang tanungin si Elaine kung nagustuhan ba niya si Mix dahil sa comedy nga niya. Paano pag seryoso na? Hindi mo na gusto? Ganun ba yun? Ano, Elaine? Actually, oo. Talaga? Sa comedy. Hindi dahil pogi siya. Paano pag gongo na ako? Wala naman masama. Okay lang. Okay lang. Nako, ingat kayo. Nako, mamaya, ngayon nakangiti pa si Elaine, baka mamaya. Napipikon ka ba? Kasi usually, di ba, ako aminado ko, minsan, napipikon ako sa maling jokes. I don't know. Minsan may huwag na tayo mag-joke. Kaya natawa na ako doon. Mag-iingat na po kami. Sige. Pag seryoso ako, of course, sa work, yung marami akong plano na iniisip, tapos may joke, or mga asar. Minsan kasi jokes are half meant daw na nakakaasar. So, how would you avoid it? We are really careful with with sensitivity pagdating sa pagsusulat namin ng jokes. We make sure na walang ma-offend. Kung meron man, kami lang. Yeah. Or yung fellow comedians namin. So, where do you get your material ba? Well, wait, let me just address yung question about offending. Offending, yes, audience. It depends kasi on kung sino yung nandun. Since it's live, we make it a habit na we come to the venue early. Titingnan lang namin yung crowd, we try to get to know them. Tapos, usually kasi like, you can get from their vibe kung sensitive ba sila or not. From my experience, I've been able to compare yung mga expats or foreigners. They're really, really hard to offend. So you can talk about anything. Okay. Filipinos. Senti pa pala yung Pinay nung lagay na yun. Sensitive. Sensitive pa pala. Sensitive. For, ano yung isa po? Yung material mo. Material for me, I draw from experience. And since we practice observational and point of view humor, we react to things. Okay. Like yung sa Bagyo kanina, you guys were talking about yung di dapat reactive, ganyan. Kasi dapat talaga proactive. Ako personally nag-install ako ng yung weather monitoring system sa bahay ko. Ka talaga, Ang tawag doon bintana. So pagka tumingin ka sa bintana, alam mo na, bagyo, ulan, mag-iingat na ako. Titingala ka lang. Galing. Ako din pala meron. Sakay na ako eh. Tatawa ako dun. Matagal na pala. Pwede. Matagal na ako may installed. Example, so I coordinated an event with Elaine. Sabi ko, okay, these are the audience. Kasi nagpro-profiling kayo ng audience, no? Ito ang mga audience natin. Scientist from DOST, si Oscar. Hindi man tumatawa yung mga yun eh. Tapos, mga from DOH. Nag-uusap-usap na sila right after the store. Pero, inorganize ko yung event sa isang hotel. May hotel naman. Isang lobby. May kain-kain. And then, nandun kayo. Paano mo nyo gagawin yun? Ang mausapan nila yung technical Yes. Parang mahirap yun Iiwasan ko na lang maging yan.
na maging technical kasi nga hindi ko kaya yung sabayan sila. Kasi yung mood nila tulad ngayon, tulad kanina. So, di ba? Pero pagka about since it's actually an advantage if we know what they do. Kasi we can talk about things that we know that they know. They're scientists. So usually, bagyo jokes lang yan. Like, ang kinakainis ko sa bagyo is hindi yung baha, hindi yung yung pag-mispronounce ng salitang debris. Debris. Kasi may mga tao, sir, ang daming debris. Lumipad na yero, lumipad na puno, ang daming debris. Sa reporting minsan, debris, reporters gano'n. Tapos ako naman parang, sir, I think it's pronounced debris. Parang, sir, hindi ka ba nakikinig? Marami, debris. Plural na. Oo nga naman. Pwede, di ba? Pero yun nga, pero ito seryoso no? Ang sabi nila, yun daw mga komedyante, mga seryosong tao yan. Yan, seryoso na sila. I'm serious. Sagutin mo, ikaw yung may asawa Hindi rin Yan daw yung mga like, most of the time, I'm like this. Most of the time, I'm always funny at work and at home. We never had a dull moment. So. Okay, saya. So, dapat hindi siya pikon. Hindi. Mas napipikon ako sa kanya. Kasi mas corny. Hindi ka natatawa sa kanya. Hindi. Trying hard. Hindi sa joke. Tapos, ito naman na-observe ako sa mga artistang komedyante. Lapitin. Ay, oo. Di ba? Lapitin ng mga may sense chicks. of humor. Nandito si Mrs. Hindi, tinatanong ko lang. Yung mga artista. Okay. Diba? It's different. Pag artista naman, lapitin kasi gwapo sila. So, hindi naman lahat. Sakto lang. Hindi naman lahat. Mas pipiliin ko ang sense of humor kasi sa face value. Buti na lang kasi wala akong face value. Saka yung kasi, yung face value ngayon, magagawa na yan eh. Ang bagay. Di ba? Public works, kayang gawin yan, di ba? Bumukay ka kalsada. Di ba? Pero yung sense of humor, mahirap yan. Nasa yan personality mo mismo. May mga taong gano'n, kala mo galit sa mundo, pero pag nagsalita, ang saya. Pero para sa kanila, wala, gano'n lang talaga yung mukha nila. May gano'n, pero personality yun eh. Ito, tinanong ko sila kanina, is it a talent ba to make people laugh? Is it a talent? No, because I don't have any talents. It's something that you can learn actually. There's a science behind it. Paano ka, halimbawa ako din, ang napili kong career. Pero may mga day job naman pala kasi ito. Oo naman. So, yun na nga, parang ano lang nila to, pastime, no? Pastime yung pagpapatawa. So, do you make a living out of it? Ako, I write comedy, so... Ayun. Yung hobby ko is magpatawa personally, tapos trabaho ko magsulat ng comedy. Yun nga paano naililipat mo yung gusto mo dun sa karakter ng aktor? Sinulat mo lang yun Tapos... One thing that's different kasi is writing for a TV show, we're a group of writers. So, we work as a team. Unlike when we do stand-up, yung material namin, kami lang. Dala mo, no? Tsaka kami lang ang nagsusulat. Walang parang we help each other out, pero basically, we come up with the ideas. Kaya sa amin, parang medyo mortal sin pagka nangopya ka ng jokes sa iba. Naman. It's hard to come up with. Pwede kang gumawa ng script sa isang seryosong tao na magmumukha siyang komedyante? Depende kung sino Kung newscaster, madali lang. Kasi pag nag-iba nga siyang... Kasi the news itself is funny. So, sasabihin lang yan, babasahin lang. For me, yung stoic na, yung walang emosyon, nakakatawa na Lalo na pagka weird masyado yung pinapabasa mo and yet wala. Ayan, babatukan pa yan. Ay, gano'n. Exactly. Boss ko yun dati. May gano'n Si Enrique. Hindi ko na nga sinabi Si Ted. Si Ted Enriquez. Joke. Ayun. Kasi gano'n, di ba, yung nakapakita yung, yung mukha ng tao sa pagiging, pang-horror Pero paano mo gagawin komedyante, di ba? Minsan sa script, Ross. Okay. Pwede siyang mag-komedyante. Pwede ba? Pwede pa. Ganun yun. Ano pa yung pakete? Halimbawa naman.
parang mental block. Ayan. Mental block. You're on the stage. It happens. Yeah, that's what we call bombing. When you forget all about your script, or you forget about your material, and then you're just gonna sweat. You're gonna hear the heartbeat of the audience. Yun na yun. Tulo ng pawis. Then iyak ka na lang. Iyak na naman. Nakita mo yung mga mukha nila naghihintay, tapos wala talaga, blanco. Paano yun? Ako, I talk to the crowd until maalala ko. Adlib ka. Adlib. You have to ask the audience. Pero hindi siya lagi nag-work eh. Kasi minsan wala. Parang sa radyo rin. Kasi minsan may gusto kang sabihin, hindi mo makuha. Mag-a-adlib ka. Hintay ka muna bumalik. I have a generic line whenever that happens. Like, pay attention, I'm very funny. Tapos, yun na. It's back. Okay. Kasi nga daw, when you forget something, you can ask your audience. Kaso kung audience, di nakikinig. Diba? Yeah, it happens too. Like people who are not there for the comedy, gusto lang magkwentuhan and to eat, they end up being hecklers. Like you're performing on stage and they're talking and laughing. Sila lang. Ayun. Malakas yung boses na nasasapaw. Kumusta kayo? Pag ganun, anong ginagawa nyo? Diba? Minsan, you are paid for that hour, diba? Halimbawa lang yun. Hindi may ganon. Para sa bayan yan, Arnie, walang bayan. Gusto lang nilang mapasayan tao. Ganun kami. Public service yan. Serbisyo publiko. Okay, nagserbisyo publiko kayo sa ganong tatlong... Sama naman, nagserbisyo sila. Ganon. Yan. Dapat isama nyo to, jammer. Serbisyo. Jammer si Den. Okay, nagserbisyo publiko. Ayan, nag-show kayo for 3 hours. Kaso, they came there for another purpose. Para lang mag-unwind. Mag-rosaryo. Most of the crowd ganun. What will you do? What I usually do is, when it's just one table. Okay. And I focus on the tables who are listening. So I just look at them. When they laugh, it becomes contagious. And the people who are not listening to us end up listening to us. Ano daw, ganun di ba? Ba't tumawa yun? Ba't sila tumawa? Can you call their attention also? Yes, mawalang utang na loob. You didn't pay for the show. Tatawa sila sa ganun. They do. Hindi ka nakikinig, siguro di ka nagbayad. Ganun, di ba? A lot of audience members actually like being part of the show. Wag mo na sila asarin, wag mo na lalaitin, pero if you make them a part of the show, it becomes an experience for everyone. Most likely babalik yan sa next Yes, and they'll invite more friends. Kayo ba yung tipo na pagka nag-show live, yung sinasama niya subject yung viewers? Kasi yung iba napipikon. As much as possible, hindi. Unless na minsan pag kami maingay, we can't help it. But yung iba kasi, alam mo, Ross, yung mga napipikon, ganun. Tapos lilipat ka ng table, di nakita. Lilipat ka pa, kala ganun. Yung talaga kasarin ka di ba? Ayan yung mga nasa, yata, yung mga bars yata. Yung mga usual na comedian. Minsan naging subject yung tao. Mga gays usually. Oo, napipiko. Nabakan sa labas. Yung mga nagdadamit babae. Yung mga cross-dressing. Nagdadamit babae ako, hindi sa show, sa personal life. Ako din, pag nag-OOTD kami ni Missy. Okay. Ay, hindi pala nila. Pero sino ba pinakamadaling patawanin? Yung mga foreigners ba or yung mga fellow Filipinos natin? With my type of material, expats. Depende sa material. Nakita mo naman yung slang niya Pagka Pinoy Kay Rene? Depends. Sa akin kasi yung subject matter, it's mostly, I get laughs from younger audiences. Sa mga teens. Hindi naman. Yappies. Yung urban professionals. Bawalan teens sa bars. Ayaw nga pala. Walang pumupuntang teens sa amin, ha? Bawal yun. Ano ba pinuntahan mo? Hindi, napanood ko sila sa isang gabi Doon sa Relic Tapas Bar and Lounge. Yung open mic showdown. Yeah. May mga baguhan din na nag-join kasi parang contest kasi yun, di ba? Na they will try to make you laugh. Minsan merong nag-mental block. Bababa na lang ng stage. Umakyat tapos bumaba.
Nakalimutan ko. Nakailang linya pala, nakalimutan na. Yung literal na Kantsaw ang aabutin mo. Yung mga kinabahan. But the audience, minsan supportive sila eh. Like we have guys who have experienced that. And then the audience will just applaud. Yeah, na-witness ko rin yan. Okay. Gano'n, makitawid mo lang. Sige na, para matapos na to. 5 minutes, it's fine. Ayun, gano'ng katagal ba? Normally, it's 3 to 5 minutes, and then there are certain venues that require mga 7 to 10. Mabilis lang. No? The really, really good ones can do 1 hour. Like sa Tayag, Mike Unson. Or the founders. Yeah. So, People can see me pala. Dapat ba may extra talent? Do you sing? Yeah. Nagtatumbling? Yung iba kumakanta kasi. Yeah. Ang tingin ko rin naubusan na. Dinadaan sa kanta. Oh, may ganun. Yung mga voice acting, nagbo-voice acting din ba kayo? Change your voice. I have this one joke that I do an Indian accent. Yun lang, parang, hello, my name is, ganun lang. Pero that's it. Yun na yung range ko hanggang Indian accent lang na hindi naman maganda. Usually ba yung material nyo may kinalaman sa politics? Para Some comedians have that type of material. Kaya? Me, I usually talk about my race. But I stay inside my race. Okay. And then my family. So others talk about politics. I talk about the stuff I see on Facebook. That's it. Yun yung kumakain ng oras ko. I'm online all the time. So I read. May nag-text, sabi ganyan. Pwede bang bumuhay ng pamilya yung ganyan racket? Sino nagtanong? Kaibigan ko. Walang trabaho tayo. Sa Lunes, may open mic kami. Try niya. Open mic. When we say open mic, anyone can perform. We give people 5 minutes to do a set. Pwede yung mga mahihain kong estudyante, pwede kong papuntahin dyan. Bilang parusa ba to? Bawal daw ang teens eh. Okay lang, wag lang silang order ng alak. Okay. So, hindi naman ng mga bata, di ba? Mga engineers, mga 20 plus na rin naman. I see. Retakers. Retakers. 20 plus estudyante? Ang engineering kasi 5 years. Mga graduating naman. Sabi nga nyo, 80 yung 85 eh. Meron ako mga tinuturuan nga. Ang mas mga ilyabe. Hindi na makakita ko na sa engineer. So, ang tanong ngayon, may ethics pa ba sa ganitong career? Yung sa comedy na yan? Ethics daw, ikaw na sumagot. Ethics. Bakit? Pag ethics ako. Maliit ka. Well, ideally, yun nga, walang agawan ng jokes. Walang agawan ng gig. Like, there are some people, I've heard stories, kunwari si Miguel na book for a certain venue. Ito narinig ko lang, I've never experienced kasi wala pa naman kumukuha sa akin. Sa akin din naman. Kumuha kay Miguel, kunwari, malalaman ko. Either agawin ko sa kanya or offeran ko ng mas mura na staff, na deal. So, there's, parang ethics is everywhere. Kaya yun, may lahat naman ng fields and industries. Mura lang ako na lang. May code na sinusunod dapat. Yes. Pero hindi niyo sinagot yung tanong ko eh. Pwede ba rakitin, makakabuhay daw ba ng pamilya? Ay, ako kasi walang pamilya. Ewan ko. Okay? I don't get paid. That's why I have my day job. Okay. I don't get public service niya. Hindi ko na alam ngayon kung ano totoo. Saka kung ano ang joke, di ba? But seriously, if you wanna make a living out of this, you have to be a comedian for like at least 10 years. Yes, because tatanim ka, may pangalan. You have to establish your name. You're a new comedian up until 5 years. And you have to learn the craft. Because a lot of people assume that that's just us talking on stage. There's a side, so there's a craft. It's a discipline. Hindi ganun kadali pala yan. Kailangan like ka nagbabasa. And I would say na mga comedian matatalino eh. Yes. Yes. They should be creative. Hindi, totoo yun. Ang hirap. Totoo yun. Kasi you cannot teach what you don't know, diba? You cannot say, diba? Walang ganon. Hindi mo mababanggit yan kung di mo naman alam. So, matatalino ang mga komedyan. I would say yes. Mahirap. Ba't Lord! Ito ang mga comedian na hindi naman, yung mga, yung comedian na
binatukan lang, nakakatawa na. Hindi Uy, ganon. araw. Hindi ganon. Diba? Magtutupi ng dyaryo, babatukan, tuwan-tuwa na tayo nung bata tayo sa ganun. Mali pala yun. Mas gusto ko yung ganito. Depende siguro sa audience. So, may ganon naman. What if kinopya, they copy your comedy, your script, or may ganun ba? your style? Hindi, si nagsusulat kasi, may ganun bang sa Do you ibang call- gag yeah, show yeah. na, ay, parang akin yun. May may tinatawag na parallel thinking. Oo. Minsan, may isip akong joke, may isip din Yes, niya. Pero hindi oo. kami nagkopyaan. It just so happened na pareho. Baka kala mo lang di pareho, pero kinopya pala talaga. Or so whoever delivered first has the right to... Yeah. Yun, Nado-document ba yun? No. YouTube usually. YouTube. Nasa YouTube naman lahat. Or, May piracy din pala sa Pinipirata rin. But every time kinopya. that happens, we just call out the person. Oh, I've already... that joke has been used already. Yeah, we It's by heard this this person guy. or by me. Para aware din sila. So he can drop the joke. Okay, may mga organisasyon ba ang mga comedians sa Pilipinas? Masaya siguro kung meron. Wala yung if we're talking about someone that regulates parang KDP or whatever. Wala. Okay. Wala. We have a group, it's called the Comedy Cartel. Cartel, pero we just look out for each other. Yari kayo sa BIR, may cartel pala kayo. Cartel. Sa Comedy Cartel ba, meron bang long-term kayong goal as a group? Yeah, our goal is to rule the world. Dominate. Oo naman, dominate. Para maiba kayo, kasi di ba merong ibang group na sumulpot. I think one of this group came from your group also. Oh. Di ba? So, intriga ka pa, ha, Rosa? Ay, si Ross mahilig sa intriga. Yeah, kasi intriga yun eh. Kasi when I was listening to this other group, they told me that they were the pioneers of point of view. Now, I never realized taga-pioneer lang yan. Point of view stand-up comedy. Kasi I never realized before na meron palang mas original. And then, when I talked to them, to this Comedy Cartel naman, yung group nila, nila Migs, sabi nila, sila yung original. Na that group just came from their group. So, ano ba pinagkaiba nyo sa group na yun? To Paliwanag kayo. address yung originality thing, when we say pioneers, the group itself, the group name, it was founded several years ago by Tim Tayag, Patrick Cruz, and Alan, who I've never met. Alan Manalo. And their goal was, kasi dito sa Philippines, iba yung kultura ng stand-up comedy. What we understand about stand-up comedy is, yun nga, yung mga people na nagka-cross-dress, alaitin yung audience. Kakanta. And they decided to form a group of comedians that would do yung mostly Western style, point of view, observational humor. And they claim to be pioneers because it's part of their goal to discover new comedians and to train them and to make them better. The other group that you're referring to, they did come from the cartel. So, essentially, everyone has a claim about being pioneers because we all come from the same group. A group that was decided on spreading this. Okay. Alam mo, Ross, parang restaurant lang yan. May original sa ka-classic. Okay. Di ba? Yung kinakainan mo sa may eskolta. Ganun lang yan eh. Pero pareho lang yun. Masarap doon. Saan? Sa classic, sa original? Parang pareho lang. Pareho lang yun eh. So, sino mas nakakatawa? Yung classic o yung original? Ayan. Sa restaurant? Anyway, may tanong ako about the competition. Ito pala din, ginagawa din competition. Oo naman, right? Okay, go! Sige. Pero international. Ako, sige. Kwento natin yun. Yung competition na sinalihan nyo. Nung 2010. Yeah. It's an annual thing, yung Hong Kong International Comedy Festival. I was fortunate enough na makasali nung 2011-2012. This year, hindi ako umabot sa deadline. Oo. Because the hotel guys kept me busy. Salanan mo. Hindi. So, paano? Paano yun? Competition, ibig sabihin may judges, may scoring. It works na to apply, parang magpapadala ka ng video plus an application form, and if they like you, you're in the contest. So parang out of
how many applicants, 30 lang yung sinasali. And then may finals. So may judges. Judges are other comedians from different parts of the world. Di bang jokes? Subjective? Tawa. Feel kong tumawa. O, paano yun? Or mood? It's one of the aims kasi when you do our kind of comedy is you have to make it universal. That's the rule. Universal. Kaya para kahit expats Pilipino, matatawa dapat. Sabi ko na sa'yo, mahirap magpatawa eh. Mahirap, Actually, mas mahirap magpatawa nga, di ba? Kaysa magpaiyak. Parang mas madali magpaiyak eh. Surugin mo lang yung bahay. Patirin mo. Patirin mo. Iiyak na yun. But if tumawa, napatid na. At parang yun ang gusto mong pasukin, ano? Hindi comedy bar. Ano ba tawag doon? The other way around. Yung puro iyakan kayo sa loob. Ay, madami na tayo niyan. Telenovela or teleserye. Hindi, parang bar. Kaya lang iyakan lang doon sa loob. Ano ba yung marami naglalaslas? Meron akong pupuntahan by October. May talk ako sa Singapore. Ano naman siya? So, Asian yon or basta international conference. Bala kong mag-represent ako ng paper, magtotalk ako. Gusto ko magpatawa? Pwede ba yun? Yes. Paano ko gagawin? Sabi mo kasi, race ang ano mo. Paano? If ever First, try to research about, for example, Singapore. Research about their culture, how they behave, and then try to incorporate that with your talk. Okay. About try to learning. Think about something funny. Ako baka batuhin ako. Bumaba ako na dyan. Singaporeans, they're really open with comedy. That's good. Yeah. What if ang mukha ko hindi bagay sa pagpapacomedy? Mas maganda ngayon, la reaction eh. Tapos nagpapatawa ka. Ano ba? Professor Arnie Barcelo. Tapos may ganun. Gamitin mo yung style ni Miriam. Senator may Miriam. May pick-up line. May mga pick-up line. Kaya lang bawal nga mangopya. Bawal mga opya. Gawa ka sarili mong style. May sariling joke siya. Tsaka Singapore naman, ang daming Pilipino doon. Totoo din sila. Magsama ka na lang. Sama ka na lang ng mga, Pilipino kayo, tumawa kayo kahit anong sabihin ko. Ayan. Yun. That works too. Tsabahin mo na. Or after this talk, karaoke tayo. Para kuha mo yung attention. Ayan. Ako, ano na. Yes, Pwede ba sila mag-sample? Sige! Sample. Pero kanina pa sila Okay na ako eh. Okay ka na. Meron ba kayong prepare na parang skit or... Teka, mga regular, ano ba tawag doon? Gig? Gig, yes. Promote na lang, promote. This Monday, we will have open mic at Barley Gastropub. It's on Esguerra. It's in between ABS and GMA. Okay. Open mic. So nandun si Mike. Mike Conson will be headlining. Yan, corny na yan. Nasakyan naman, okay na. Sinagot naman niya. Later, 8 o'clock, may pasok ako. Kasi Elaine, hindi nga pala nagsalita siya. Just tell them about your blog na siguro. Yeah, for those who are interested sa buhay namin mag-asawa. Very interesting. Ba't naging comedy yun? Ba't tumawa ka? Bigla ka natawa. And then we talk about everything, like wedding preps, what we do to make our relationship stronger. Kakaiyak na yan. You can follow our blog, migsandalane.blogspot.com. We also talk about food, fashion, almost everything. And how good looking we are. How awesome our life is on Facebook. Comedy rin yun yung vlog. Seryoso. Seryoso ba? Also, please like our page. It's facebook.com/comedycartel. Yes, we will. Oo. Susunod ako. Masaya tayo. Yun lang naman yan eh. Dami natin problema eh. Kailangan gumiti tayo, di ba? Dapat bago ako mag-lesson, maalala ko yung mga... Pumunta ka sa para mapanood mo sila. Monday. Gusto ko yun. Para bago mag-lesson, magpatawa ka. Bago mag-lesson, magpatawa ka dapat para... Paano? Hindi, bago ka pumunta ng Singapore, pag-practice may mga estudyante. Tama. Pero syempre, para mataas ang grades natin, ngiti na lang tayo. Baka magalit pag di na-appreciate. Yan. Kailangan, ipa-follow ko yung kanilang page. Tapos,
gusto ko nang ayoko nang gaano seryoso ako. Di ba? O kaya mag-try ka sa open mic showdown nila. Mga scientist na nakaharap mo. Para talaga actual. Oh, practice. Actual talaga. Song hits. Takot ako. Pero di ba kasi she's very interesting kasi professor. Kasi there are a lot of comedians from Comedy Cartel na lawyer, doctor, different professions. Different professions. Oh, pwede. We have a porn star. No. Kailan ba ulit yan? I don't want to talk about that. Yan. Kagalang-galang ako Di ba? Alam mo yung mga kagalang-galang sa tingin mo lang, yan ang nakakatawang mga nilalang. Totoo lang. Are you talking about politicians? Punta kayong Congress, matatawa kayo. Wala, huwag ka lang doon sa gallery. Wala, saya mo na paglabas mo. Sulit yung pamasahe mo sa kintay mo. Oh. Dapat nagbebenta silang tickets. Oo, nakikita ka na. Panoorin nyo lang. Oo nga, pinipilahan din naman sila, di ba? Masaya. Dalawang bagay, kung di masaya, galit ka. Lalabas ka masaya o galit. Yes. Mag-apprentice ako sa kanila din. Again, Rene, Migs, Eileen, maraming salamat. Maraming salamat. Parting words. Yes! Parting words. Laging alalahanin. Ayun, laging alalahanin. Like our page. That's where we post the schedules. Again, it's facebook.com/comedycartel. And wag papalunod sa baha, I guess. Okay. Wala nang baha. Wala na. Full string to stop jeep. Sa Tagalog, maganda ka Tagalog yan, di ba? Batak mo, staff ako. Ganun yun eh. Staff nakalagay eh. Sa jeep. Hindi kasi kayo sumasakay ng jeep. Sumasakay ako. Hindi nyo nakikita. Who does not pay? Di ba? Pwede. Okay. Mga jeepney jokes. Si Elaine naman. Elaine. Wala. Last words. Basta sexy, libre. Di ba? Ikaw. Wala akong may nakatawa ako eh. Hindi nag-jeep. Nag-MRT. MRT. Ako naman. Bawal ang drama, dapat comedy. Yeah! May naisip na ako. Basta vlogger, sweet. Tama na. Basta vlogger. Sweet lover dapat. Ayan. Mga kabigatin sa susunod na Sabado ulit. Okay, maraming salamat. Malat ako eh. Ako po si Den. Ako naman po si Arnie Barcelo. Ako naman po si Ross Del Rosario. Radyo Inquirer 990 AM. Ako naman nahihiya naman ako kay Marojas. Bakit naman? Lagi ka nalang ganyan. Naietsapwera. Hindi naman siya naietsapwera, kundi para lang kasi ma-unite mo ang Liberal Party. Ibig sabihin, hindi talaga sila maniniwala na mananalo si Marojas if he runs for president. At doon sa mga nagsasabing, please, wag si Binay. Ang sinasabi nyo, ang hidden message doon is, naniniwala kayong mananalo si Binay. Unethical daw yun na yung kapwa congressman mo ay i-tape mo. Ay, hindi ba unethical yung pinapasok niyo pa rin yung malapidak? Sinabi na yung Supreme Court na wala na yun. Anong executive session yan eh? Siyempre, ang nag-uusap-usap ay mga public officer, oras ng gobyerno, pondo ng gobyerno ang pinag-uusapan. Tapos sasabihin mo wiretapping, ano ba yun? Tawag po dyan, transparency. Alam niyo, sinasabi ho natin, the president already controls the legislative, he already controls the executive, and now, he is saying na itong Korte Suprema, kanyang word is judicial based, but we see it as obstructionist. What does that make of the president? Ang gusto ng Pangulo, he does not want the Supreme Court to stand in the way because this man is so convinced that he is the prophet of righteousness. So anybody else who doesn't agree with him cannot be righteous. Medyo nagulat ako sa sinabi niyo. Are you saying that this is a dangerous president? Very dangerous. In fact, have we had a president who has ever complained about the Supreme Court? Arlene de la Cruz and Jake Maderazo. Banner Story. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa Radyo Inquirer 990 AM. Banner Story. Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Philippine Standard Time 11:12. Good morning. Muling ipinagpaliban ng Korte Suprema na aksyonan ng kaso ni Sandigan Bayan Justice Gregory Ong 4 na buwan matapos irekomenda ang dismissal nito dahil sa umunoy pagkakaugnay kay Janet Lim Napoles. Ayon sa tagapagsalita ng Supreme Court na si Theodore Te, wala pa ring aksyon sa naganap na en banc session noong Martes pero wala itong sinabing dahilan.
Nakatakdang aksyonan ng Korte ang May 15 investigation report ni Supreme Court Justice Angelina Sandoval Gutierrez na nagre-rekomendang sibakin at sampahan ng kasong administratibo si Ong dahil sa umunoy gross misconduct, dishonesty at impropriety. Nagugat ng rekomendasyon dahil sa umunoy pag-absuelto ni Ong kay Napoles at mga kapwa-akusado nito sa graft and malversation case. At yan po ang latest sa iba pang balita. Sundan kami sa Twitter at DZIQ990 o i-follow kami sa Facebook Radio Inquirer 990 at yahoo.com o di kaya bisitahin ang aming live video streaming sa aming website www.ustream.tv/channel/DZIQ. Ako po si Alvin Barcelona para sa Radio Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Naghahanap ka ba ng trabaho? Punta na sa Inquirer Job Market Job Fair 2014 sa September 29 and 30 sa Trinoma Activity Center. Maraming trabaho ang naghihintay para sa iyo dito at may mga libreng seminar din para sa lahat. Kaya tara na sa Inquirer Job Market Job Fair 2014 sa September 29 and 30 sa Trinoma Activity Center. Magkita-kita tayo! Suggestion ko rin dun sa mga taong bayan, dun sa mga kababayan natin na pagdating ng 2016 ay siyang susulat o mag-e-ekis o mag-blockman lang dun sa mga balota. Tingnan niyo kung sino yung mga maaga pa lamang ay